Breaking news kabayan, nagbabala ang Iran na maghihiganti sila kung susubukang gamitin ng mga European powers ang isang United Nations report bilang dahilan para ibalik ang nuclear sanctions laban sa kanila. Ayon sa ulat ng International Atomic Energy Agency o IAEA, biglang tumaas ang stockpile ng uranium ng Iran na na-enrich hanggang 60%, halos kasing taas ng 90% na kailangan para makagawa ng atomic weapons. Lumampas na ngayon sa 45 times ang total na enriched uranium ng Iran kumpara sa limit na pinayagan sa landmark 2015 agreement kasama ang world powers. Tinatayang nasa 9,247.6 kilograms na ito ayon sa confidential report ng IAEA na nakita ng AFP. Sa isang statement, sinabi rin ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na sinabi niya sa isang phone call kay IAEA Chief Rafael Grossi na Iran will respond to any inappropriate action by the European parties. Sa 2015 agreement, tinutukoy ang Britain, France at Germany. Nagbabala na ang tatlong bansa na ito na posibleng ibalik nila ang sanctions kung ituturing banta sa seguridad ng Europe ang nuclear program ng Iran. Nanawagan din si Araghchi kay Grossi na pigilan ang ibang partido sa paggamit ng IAEA report para i-advance ang kanilang political objectives, ayon sa statement. Inaabangan din ngayon ang quarterly meeting ng IAEA Board of Governors sa Vienna simula June 9 para pag-usapan ang nuclear activities ng Iran. Tinanggihan naman ng Iran ang ulat ng IAEA bilang panibagong hakbang sa matagal ng pagtutol sa mga limitasyon sa kanilang nuclear program dahil sa pangambang gusto nilang gumawa ng nuclear weapon. Mariing itinanggi ng Islamic Republic na gusto nilang magkaroon ng nuclear arms at iginiit na kailangan nila ang uranium para sa civilian power production. Lumabas ang ulat habang kasalukuyang nakikipag-usap ang Iran at United States para sa isang bagong nuclear deal matapos biglang umatras ang Washington sa kasunduan noong 2018 sa unang termino ni President Donald Trump. Ayon kay Araghchi, natanggap na niya ang ilang elements ng isang US proposal para sa posibleng nuclear deal matapos ang 5 rounds ng pag-uusap na tinulungan ng bansang Oman. Sabi ni Araghchi sa isang post sa X, magbibigay ng tugon ang Iran ayon sa principles, national interest and rights ng kanilang mga mamamayan. Ayon kay White House Press Secretary na si Caroline Leavitt, nagpadala na ang United States ng isang detalyado at katanggap-tanggap na proposal sa pamahalaan ng Iran at para sa kapakanan nila, mas makakabuti kung tatanggapin nila ito, ayon sa The New York Times. Ayon pa sa ulat ng New York Times, hindi ito full draft kung hindi isang listahan ng bullet points ayon sa mga opisyal na may alam sa negosasyon. Isa sa mga hinihingi ng proposal ay ang itigil ng Iran ang anumang uranium enrichment. Kasama rin sa panukala ang pagbuo ng isang regional group para sa nuclear power production. Nasasali ang Iran, Saudi Arabia, iba pang Arab states at United States. Pagkatapos umatras sa 2015 agreement, nagpatupad si Trump ng maximum pressure policy laban sa Tehran at ibinalik ang mabibigat na sanctions na tinanggal sa kasunduan kapalit ng UN-monitored restrictions sa nuclear activities ng Iran. Samantala, nitong Lunes sa kanyang weekly press briefing, binanggit ni Ismail Baqi ang report ng IAEA at ang banta ng Europe.
walang magandang resulta ang mga ganitong paraan. Matagal nang ginagamit ng ilang Western countries ang mga international organizations at multilateral mechanisms kasama na ang IAEA para isulong ang sarili nilang political agenda, sabi niya. Ayon pa kay Baquey, paulit-ulit daw ang laman ng report at sobra ang pag-exaggerate sa ilang technical issues. Dinagdag pa niyang ginawa ang report sa ilalim ng pressure mula sa ilang European countries. Hindi nararapat na ang IAEA ay naiimpluwensyahan o pinipressure sa ganitong paraan, ayon pa sa kanya. Dagdag pa ng Foreign Ministry spokesperson, mahigpit na minomonitor ng Iran ang mga aksyon ng mga Western countries sa loob ng IAEA pagdating sa nuclear talks at aaksyon din sila sa paraang naaayon at proportionate. Ayon pa sa kanya, ayaw ng Iran na maapektuhan ang kooperasyon nila sa IAEA dahil sa mga ganitong hakbang. Pero minsan, napipilitan daw silang gumawa ng mga kinakailangang aksyon. Nang tanungin kung ano ang tugon ng Iran sa proposal na dinala ng Foreign Minister ng Oman mula sa US, sagot ni Baquey, ang pagtanggap ng isang dokumento ay hindi ibig sabihin na tinatanggap o tinatanggihan na ito. Ang Iran ang unang nagbigay ng written na proposal sa panig ng Amerika. Ayon naman sa Egypt's Foreign Ministry, magkakaroon ng meeting sa Cairo si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kasama si IAEA Chief Rafael Grossi at ang kanyang Egyptian counterpart na si Badr Abdelatty. Ayon sa malawak na confidential report ng IAEA sa mga miyembrong bansa, may isinagawang lihim na nuclear activities ang Iran gamit ang materials na hindi nila idineklara sa UN Nuclear Watchdog. 3 lokasyon ang nasa ilalim ng investigasyon. Ang UN report ay na-leak habang nakikipag-usap ang Iran sa United States tungkol sa kanilang nuclear program, kasunod ng pagkalas ng Washington sa kasunduan noong 2018 sa unang termino ni President Donald Trump. Habang nasa Cairo, nakatakda ring makipagkita si Araghchi kay Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, ayon sa ulat ng Iran's Tasnim News Agency. Ikaw, kabayan, anong tingin mo rito? Naniniwala ka ba na ang mga sinikretong nuclear activities ng Iran mula sa United Nations ang siyang mga paggawa nila ng nuclear weapons na maaari nilang gamitin laban sa kanilang mga kalaban? O naniniwala ka na ang intensyon ng Iran ay pawang pangkabutihan lamang? Samantala, inanunsyo ng IDF na pinalawak pa nila ang kanilang ground offensive sa Gaza Strip nitong nakaraang araw. Ayon sa kanila, nag-ugat ito matapos utusan ni IDF Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir ang mga troops na magsagawa ng operasyon sa mga bagong lugar sa Gaza. Noong nakaraang araw, pinalawak ng mga troops ang kanilang operasyon, pinatay ang mga terorista at winasak ang maraming imbakan ng armas at mga pasilidad ng terorismo, ayon sa pahayag. Bukod pa rito, sinabi ng IDF na tinarget ng Israeli Air Force ang 12 ng target sa buong Gaza nitong nakaraang araw, kabilang ang mga grupo ng terror operatives, gusaling ginagamit ng terror groups, tunnels, weapon depot at iba pang infrastructure. Samantala, sinabi ni British Prime Minister Keir Starmer na lumalala ang sitwasyon sa Gaza araw-araw at kailangang siguraduhin na makarating agad ang mas maraming humanitarian aid sa Palestinian enclave. Hindi nakatanggap-tanggap ang sitwasyon sa Gaza at araw-araw itong lumalala.
Sabi ni Starmer sa mga reporter sa Scotland nang tanungin kung may gagawing aksyon ang UK tungkol dito. Kaya naman nakikipagtulungan kami sa mga kaalyado para malinaw na maipahayag na kailangang makapasok agad ang humanitarian aid at sa dami na hindi pa naibibigay sa ngayon. Dahil dito matinding pinsala ang nangyayari, dagdag pa niya.